Yan, so nandito na po tayo sa pinakang property. So yung hindi pa naka-like, subscribe at share sa ating YouTube channel, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po natin na ina-upload na murang property. So ito po yung property na may sukat na 31,000. So muli na naman po natin itong lilibutin. So bago ko po ikutin itong buong property, so ako po uli si Erwin Sivera ng Art of Curve Vlog ay muli na naman yung samahan sa pagpasok sa area ng buong may sukat na 31,000 square meter. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na pwede pagtayuan ng business po, no? Tabi lang po tayo dito ng Barangay Road na cemented road. So pwede po ito sa mga business, sa mga developer, investment. So pasok na pasok po ito. Kasi ito po yung masasakupan niya. Yan, ito na po. Pwede po tayo dyan magtayo ng mga hardware sa may area po ng kabila na yan. So mayroon po tayong sasakupan dyan na rice field. So dito po, kaya may bakod po itong harap na ito. Yan po ay pinasubdivide na nung seller na nagbibinta nito. Binigay na po doon sa kanyang tenants. Ito po ay may sukat na 100. Pinabukod na lang po ito ni seller. So bigay na po ito kay tatay. Yan po, mapapansin po nyo. Tabing-tabi rin po ng karsada yung binigay sa kanya na lote. Tapos ito na po yung cemented road. Yan o, mapapansin po nyo, cemented road. So paakyat, kung nyo mapapansin, yan po yung pataas na yan. Yan po ako nanggaling kanina sa pinakaloob na yan. So hanggang doon, may frontage po tayo. Yan, doon po nakikita nyo poste na nakatayo na yun. Saka po itong mayero na yan, karating po natin dyan ay farm po ng manukan. Tapos dito po ay lumiko tayo, nagpaliit pa ganun. Tumilos mula po sa may kanto na yan. Tapos sa mayero na yan, tumilos po tayo dyan. Tapos dito naman po yung isang area nya na boundary po. Alapitan ko para makita po ninyo yung pinakang muhon. Yan, dito po ay may mga bakod na. Hindi na po tayo dito mahiligaw kasi dito po ay meron na ang mga sukat. So pinalagyan na rin po ito ni seller ng muhon. Yan ha. Ito naman po nyo talaga ito po ay cemented na. Yan. Ito na po. Ito po yung boundary nya. Ito po yung muhon nya. Diretso naman po hanggang dun sa may bakod sa may tubigan. Then dito naman po paakyat. Yung po may mga nyug na yan, hindi na po nasasakupan yan. So hanggang paakyat po tayo hanggang sa may overlooking. At ng kagandahan po, good for business po itong area ng property na to. Kung nyo mapansin, ay talagang pwede po kayo dito mag business. So maglagay lang po kayo dito ng hardware. Pasok po ang mga truck dito. Dito naman po kung gusto nyo magtaniman ng mga fruit berry sa may taas na to, pwede rin po. Kung gusto naman po nyo sakop ay rice field, hindi nyo po papatabunan itong rice field, pwede rin po. Kaya napakaganda po ng property na to. Yan. Papasilip po na po sa inyo dito yung pinakang rice field po na nasasakupan nya. Yan. Ito po yung pinakang rice field nya. So wala naman po magiging problema ito kasi updated po tayo sa buwis dito sa Amilyar. Yan, ito na po yung pinakang bakod nya. So diretso po, mapapansin nyo hanggang doon sa may dulong yun. Yan na po yung nasasakupan nya. So flat naman po itong area na to. So estimated po ang reality po ng lupa nya, 50% flat, 50% up. Pero yung pagka-up po nya ay banayad na banayad lang po yung pagka-upla nya. Sa mga gusto naman po mag-aabil nito, napakaganda po ito. Hindi po kayo may hirapan dito kasi ito po ay talagang ready to transfer na ang documents nito. So mag-uusap po kayo directly sa attorney. Doon na po kayo magpipirmahan ito kung ano pong gagawin yung proseso para magkasundo po kayo sa bilihan po ng property na to. Pero inuulit ko, ang property ito ay napakaganda po at panalong panalo kayo. Kung yung mapapansin po, ito po ay tuhog na tuhog po ng Barangay Road na cemented road yan, no? Makikita naman po ninyo, ang dami po dumadaan dito ng mga sasakyan. Yan. So nakamotor lang po ako dito pagpasok. Ayan, no? Yan po yung aking motor. Yan ko na po iniwan. Ito na po yung nasasakupan ng property. So siguro nasa 50 meters po ang frontage nito. Dito po ay may estimated ko ay 1 hectares. Humigit dito sa areang left side ko. Dito naman po sa right. Siguro po ay nasa mahigit din pong 1 hektarya. So 1.8 hectares. Kasi ang sukat po nito ay 31,000 ano po. Yan, so papasukin po natin itong property na 31,000. So may mga kawayan, may source of electricity, may source of water, may bukal. So napakaganda po nito. Ito po yung property na inu-offer namin sa inyo na good for developer at good for investment. Mga retirement, yung may mga edad po na buyer, naghahanap po ng
farm lot. Ito na po ang may offer namin sa inyo. Ito pong farm lot na to. Ito po ay panalong-panalo kayo dito kahit po hindi na po kayo lalakad papasok dito sa property kasi po ito ay tabing-tabi na po ng barangay road na cemented road. So kung may edad ka, igagarahe lang po ninyo dito yung sasakyan. Mapapansin po nyo karsada. Left and right po, inyo po ang property nito. So mayroon po tayo dyan frontage na nasa 50 meters frontage po. Yan po yung pinakang frontage natin, 50 meters frontage. So dito na po yung may pa-uplan na bahagi ng area ng property. So banayad lang naman po yan. Kung inyo mapapansin po ang pagka-uplan nito, hindi naman po mahirap. So hindi lang po natin siya mabibidyohan ng maganda kasi siya po ay talagang napakasukal na. So hindi na po siya inaabyad ngayon. Yan. Ang reason naman po nito, kaya ito ay pinagbibili na. Nahihirapan po sila pumunta dito dahil nasa Cavite na po ang seller naninirahan. So sabi naman po ni seller, kaya binibinta nila ito. So hindi naman po nila niraras ang bintahan. Kung hindi naman daw po ito mabili, so na pinagpaplanuhan po nila itong apatamnan na lang ng mga saging na latundan, saba para may kameron po ng produkto. Kaya panalo po tayo pag ito po ay ating binili. Inabil po natin to. Itanim na lang po natin dito kung ano po ang gusto nating itanim kasi ito po ay hindi mahirap magdala ng mga pananim kasi ibababa lang sa karsada, pasok na dito, makakapagtanim na po tayo ng mga ating pananim. Yan. So papasilip ko lang po sa inyo ng gauntian itong part na masukal. So ang part po dito na masukal ay nasa 1.8 hectares po ano. Pero wala naman po tayo magiging problema kasi mapapansin naman po nyo, banayad lang ang pag-apply nya. So hindi po siya yung totally mataas na uplan. So dito po sa area na to, mapapansin nyo, dyan ako galing kanina sa may taas na yan. Ito yung area nya, ng property nya. So ito po yung boundary ng muhon. Yan po yung pinakang muhon. Ito po ay 2 beses na na-relocate. Ito po yung muhon nya. So dumiretso po tayo papunta sa pababa. Yan, makikita naman po nyo yung linis na yan. May patay na tinuturo kong kahoy na yan, diretso. Tapos paakyat, diretso. Ito na po yung pinakang area nya. Doon naman po sa karatig nito sa kabilang area naman po, meron din po doon muhon. So may mga tanim naman po na niyog yun. Hindi na po siya kasama dito sa property na 31,000 na pinabibinta po na ito. So dito lang po tayo sa wala pong nilalamang produkto ng niyog na ito. Pero ang kagandahan naman po nito ay talagang tuhog na tuhog po ito ng barangay road. So napakalapit lang po ng area na ito sa ating town proper po. Maging town proper po ng Calawag, Lopez. So napakalapit po, wala tayong magiging problema. Dahil dito po ay pasok na pasok ang ating 4 wheels kahit po kotse na nakaluward. So pasok po dito sa ating property na pinabibinta na to. Yan po, naglalakad na ako. Palabas naman po ako doon sa pinakang karsada na doon sa baba para mapakita ko na po sa inyo yung pwede po ninyong pagtayuan po doon. Ito po ay pwede sa mga developer, investment, yung gusto mag-negosyo dyan ng hardware. Pwede po ito dito sa area na to kasi napakaganda po ng location ng property na to. Yan, bali po baba po medyo maputik lang yung dinadaan natin at tag-ulan na po ngayon. Ito po yung karatig na to, papansin nyo may mga nyug na yan, hindi po yung nasasakupan ng property, karatig na po natin yan. Ito lang pong nilalakaran kong ito, so medyo madamo kaya hindi po natin makita yung pinakang kagandahan po nung ano nya. Pero ito po ay elevated lang, so pagbaba natin dito sa lupa, kaya naman po kahit may edad na ay pwede naman po dito umikot kasi hindi naman po pa mataas na uplan yung ating dadaanan. Yan. So flat, kagandahan po nito, mayroon tayong source of electricity dito. Diyan po ang poste sa karsada. So ang tubig naman po nandito rin sa loob. Meron din po tayo dito ng sapa. Kaya wala po tayong magiging problema sa source ng tubig. Kung sa signal naman po, may signal po tayo. Globe. At dito SIM. So may signal po ako dito sa property. Yan, papasilip ko na rin po sa inyo dito yung pinakang boundary niya na may source ng tubig. Dito po sa area na to. Palabas na po tayo sa karsada. Dito na po yung pinakang source of water niya. Yan, nabukal na po dito. Yan po yung nabukal na tubig niya. So dito naman po yung source ng tubig niya sa boundary ng property. Ito po yung sapa. Ito po yung running water. May sapa po tayo. Yan. Ito po yung sapa niya. Yan, kita naman po nyo ay may sapa. At may mga
Kami po, ayan, may mga mini busay po, yan po, mini busay siya. So medyo madumi lang ang ano niya at gawa ng mapuno po. Tapos napakaganda ng mga kawayan niya, oh. Yan po yung mga kawayan, tutuwid. So palabas po ako doon sa pinakang karsada. Bali dito tayo sa may baba na to. Mapapansin po natin may mga fruit berry po, ano, star apple, may ilang puno pa ng nyug. So maganda pa rin po naman yung pinakang property. So dito po ay talaga napakaganda po ng view sa may area po ng flatland na to. So marami po tayong mga kapitbahay, hindi po tayo maiinip. Nasa unahan lang po natin yung barangay hall. Yan, doon na po yung barangay hall. Tapos yun naman po, paglabas po natin dito. So minutor ko lang po ito, nasa 4 kilometers lang po mula National Highway pagpasok po dito sa property. Napakalapit po nito sa National Highway kasi ang reality naman po ng kanyang daan ay cemented road. So napakaganda po niyan kasi kahit kotse pasok na pasok po dito sa area ng property. Tapos pwedeng-pwede po tayo dito na mga maglagay dyan ng farm kasi may farm na po dito ng manukan. Ayan po, kabila na yan. So farm po ng sasabunging manok yan, kaya naririnig po natin puro talaok ng manok. Tapos ang looban naman po dito, so nandiyan po yung maraming kabahayan. Mayroon din po dyan school ng elementary sa looban na yan. Tapos dito yung pinakang rice field, kaya yung mga naghahanap po ng mga ganitong property na malapit sa town proper po, 31,000 square meter o 3.1 hectares. Ito na po ay panalong panalo. Yung pong mga gusto mag-inquire, makikita po nyo yung aming contact number sa taas po ng ating screen na yan, ang WhatsApp and Viber po. Diyan po sa taas ng screen na yan. So ito na po yung sinasakupan na rice field, ano? Makapansin po nyo may mga bakod. Kaya ito po ay napakaganda na, may kanya-kanya na po itong sukat. Pero itong kabuhan po ng 31,000 na ito po yung tubigan, oh. Yan. Meron po siyang muhon. So kung ano po ang korte ng bakod nito, yan na po yung nasasakupan ng kanyang 31,000. So dito bumuka, pagdating po sa may poste ng kuryente na yan, ayan po source of electricity natin, lumiko po siya ng kaunti dyan. Ayan, makikita po natin yung muhon. Dumikit po dyan sa may likuran ng bahay na yan, maliit na yan. Dumiretso po hanggang doon sa may karsada. Yan po yung karsada, flat na yan, area. Pansin po ninyo. Tapos doon po sa may kataasan na doon, yung pinakang property. So malaki po ang sukat ng 31,000. So murang-mura lang po ito binibinta ni seller. Nagkakahalaga lang po ito ng 2M neto. Sa halagang 2M mo, meron ka ng property na tuhog ng barangay road, na cemented road. So panalong panalo po tayo dito. Kasi ito po ay binibigay sa atin ng nasa 66 pesos lang po per square meter. So ano pang hinihintay nyo, mga ka-art of field vlog? So i-avail nyo na ang property habang ito ay mura pa. Kasi darating po ang panahon, tataas po ng tataas ang value ng lupain na naman. So pamahal na naman po ito, tataas din po ang presyo. So sa ngayon po, kaya ito binibinta ni seller, sa kadahilanan po ang sila ay nasa Cavite ngayon. So nahihirapan po sila pagpunta dito sa Lopez. So nalalayuan po sila. Kaya ito po ay napagplanuhan na lang po nila at nung kanyang anak na ibinta na po ang property uli. Yan, so bali mga ka-art, so nandito tayo sa loob ng area ng property na may sukat na 31. So hindi po natin siya makita, no, kasi napakakapal po ng damo. So ipakikita ko na lang po sa inyo pinakang area po nung na kabilang side na napakalinis po na nadadalhan pa ng property na to. Yan, ito na po yung pinakang area nya. So may ilan-ilan pa naman pong puno ng nyug. Yan, mapapansin po natin. Siguro po ang mga nyug dito ay nasa 30 pieces na lang po. Ang karamihan ko po napapansin dito ay puro bamboo, yung kawayan. Yan. Dito po mayroong mga fruit bearing star apple. Yan po, yung pong mga lagi po nakasubaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. At yung mga gusto naman po mag-inquire dito, makikita naman po ninyo aming contact number dyan, ang WhatsApp and Viber po. Anytime po mag-update kayo dyan, may mag-reply po sa inyo dyan sa mga number po makikita nyo sa taas ng ating screen na yan. So muli, ako nga po pala ulit si Erwin Sivera ng Art of Field Vlog, ay muli nagpapasalamat naman sa inyo. Thank you for watching.